Magandang umaga po sa ating lahat. Pinabati ko po ang lahat ng mga kababayan, mga kaibigan, at mga kamag-anak, at mga kapatiran. Kami po, ang pamilya po ng Corbo Family ay bumabati po sa inyo ng blessed day po, blessed Monday po sa inyong lahat. Bago po ako magpatuloy sa pagpabasa ng salita ng Diyos ay gusto ko pong magpasalamat. Pasalamatan ang mga taong nakidalamhati sa amin pong pamilya. Nais ko po kayong pasalamatan dahil po sa panahon pong ito ay dalawa po sa akin pong mahal sa buhay ay nasa kabilang buhay na ngayon. Kasalukuyan po silang pinaglalamayan po. Una po yung akin pong Nanay Lucina, auntie ko po siya. Ang tawag ko po sa kanya ay Nanay. Si Nanay Lucina po ay namatay noong Friday sa edad po niya ng 80 na po siya. At siya ngayon ay nandyan sa Mabini, Kabadbaran, nakahimlay ngayon. At pinasasalamatan ko yung mga nakita ko po sa yung mga nakiramay. Nakita ko po sila sa through picture. Pinasasalamatan ko po kayong lahat. Of course, gusto ko pong sabihin kay Manang Marijin, ang panganay ni Nanay Lucina. May 3 po siyang mga anak. Si Manang Marijin, be strong, magpakatatag ka, magpakalakas ka, kasi dapat ay maging matatag ka dahil ikaw ay isa ka sa pinagkukunan ng lakas ng iyong mga kapatid. Sana ay maging eye-opener sa inyo. Yan, si Manang Marijin, si Julius, ang sumunod kay Manang, si Joel. Sana ay maging eye-opener sa inyo ang pagkamatay ni Nanay Lucina. Nawa ay maging handa din kayo, maging matatag. At lahat ng tao ay dumarating sa ganyang sitwasyon, so dapat ay maging strong kayo. So pinapasalamatan ko ang lahat ng mga nakiramay. Nakita ko yung mga kamag-anak na galing pa ng Bitanagan. Salamat sa mga nakapunta doon. Nakita ko si Manang Inday Corazon,
si Guden, ang kanyang asawa, kasama ata yun. Andon yung magkapatid, si LB at saka si Salome. Yun. Sino pa? No, nakita ko doon, andun si RD. At salamat si Manang Sanilin, kapatid ni Nanay Lucina, na nandoon. Si Tio David hindi ko nakita. Siguro mas Ayun, so salamat sa inyong pakikiramay at pagdadalamhati doon. Na-appreciate ko po yung inyo pong effort na inyo pong pagpunta. Thank you so much po. Dito naman sa Antipolo, ang kanyang bunsong kapatid naman, si Yoyo Boy, tiyo ko, ay namatay po din. As Friday po, sabay po silang namatay Friday. Isang araw lang. Tapos, pero nauna si Yoyo yung namatay, umaga. Hapon si Nanay Lucina. Si Yoyo Boy ay namatay sa edad po niya na 66. Senior na po. Sila po ay namatay hindi po sa pamamagitan ng COVID. Hindi po. Sila po ay namatay. Si Nanay Lucina talagang matagal ng bedridden dahil may karamdaman talaga siya. Si Yoyo Boy naman, ang kanyang kinamatay marahil ay yung pong may opera po kasi siya pero sa tiyan. Pero ngayon yung kanya pong intestine, yung kanya pong tawag dito bituka ay nagdidikit-dikit. So yun po yung maaring cause of death. Pero yung death certificate po niya ay hindi ko pa po nababasa. Pero yun po. Papasalamat ako doon sa mga nakikidalamhati po, nakikiramay po sa pamilya. Yung mga barkada ni Emong, yung bunso nila Yoyo, nandyan lagi. So, yung mga tropa, salamat sa kanila lahat. Tapos yung mga kasama ni Bibi sa work, yun, nakita ko din nandoon. Yung mga nakiramay din po kagabi, yung magulang ni Rachel, kaibigan naman ni Ate Ann, no? At Saturday naman yung mga kaibigan naman ni Kuya Arnel. So yun po yung mga nakikiramay at pinapasalamatan ko sila dahil na-appreciate po namin yung kanila pong pakikidalamhati po. Kaya marahil ganun lamang ang mga taong umaano kasi hindi po namin inalaw na magkaroon ng sugalan. Kasi alam niyo naman yung tiyo ko, maprinsipyong tao yon at saka ayaw niya ng mga ganun. So salamat sa inadapt naman ng pamilya, which is thank God din. Kasi hindi ko gusto din po yung
pinagsusugalan yung patay. Sabi ng mga sugarol nung araw makakatulong daw pambayad doon sa anong tawag dito, pambayad doon sa pagpapalibing. Hindi po hindi nakakatulong yun kasi pamimeriendahin mo yun, pakakapiin mo yun, pagsisilbihan mo, tapos mga demanding pa na makakarinig ka pa ng hindi mabuting salita. So hindi maganda. So hindi naman talaga pakikiramay yung pakay nila doon kundi magsugal. Kaya sa amin po hindi namin pinapractice yung ganun. Yan. Kaya kami nagtutulong-tulungan pagka may patay. Kami dahil natural naman sa taong namamatay So ang mga kamag-anak ay nagtutulungan para sa pag namatay. Kaya salamat sa mga nakiramay. Ngayon, kahapon linggo, ako po ay nagpapasalamat sa isa pong kaibigan kong pastor na ako po ay kanyang inanyayahan upang magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa kanilang iglesia at marami naman pong tumugon at salamat sa Panginoon, no? Ang pangalan po ng church nila ay Vineyard Christian Church, no? At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, glory to God, dahil nung nagbigay po ako ng challenge sa mga tao ay marami pong nag-response. Ang aking pong binahagi doon ay ang salita ng Panginoon na pinamagatan kong kahapon ng katawang panlupa at katawang panlangit. At yon, siguro ang mga lumapit sa Panginoon at tumanggap sa Panginoon ay yung mga nagsuko ng kanilang buhay, mga nasa siguro, mga 20 pataas, ganun po. So harvest po yon at sa Diyos po yung karangalan at kapurihan. Kaya salamat po. So ngayon ay nais ko pong umawit muna bago po ako magbasa at ng salita ng Diyos at bago manalangin ay nais ko pong basahin nais ko pong kayong awitan muna. Okay? Akapela lang po ito dahil hindi po ako marunong maggitara. So, namnamin anuhin po ninyo yung message ng kanta na lang. Hallelujah. Sa puso't isip niya, ika'y mahalaga. Iyong pagdurusa, kanyang nadarama. Labis na pag-ibig niya, sa krus pinakita. Sa'yo'y alay upang lumapit ka. Di ba nararapat buhay na handog mo? Biyaya niya'y sapat, natanggapin ito. Labis na pag-ibig niya, sa krus pinakita. Sa'yo'y alay upang lumapit ka. Sa Diyos Ama, ika'y lumapit na. Kalungkutan, kabiguan, kanyang nadarama. Mga pangako at dugong tinikis niya. Sa'yo'y alay upang lumapit ka.
sa Diyos Ama. Ika'y lumapit na, kalungkutan, kabiguan, kanyang nadarama. Mga pangako at dugong tinikis niya, sa'yo'y alay upang lumapit ka. Papuri po ay sa Diyos. No? Awit ng paanyaya o awit ng papaalala na lumapit ka sa Diyos. Mahal kong mga kapatid, sa mga panahong ito, tayo po ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Nais ko kayong paalalahanan na mayroong Diyos na lumikha, manlilikha, may Diyos na makapangyarihan, and He is control of everything. Kaya inaano ko po kayo, in-encourage ko kayo na sa mga ganitong panahon ay sa Diyos tayo una na lumapit. So salamat po. At tayo po ay magbabasa mula po sa Biblia sa Aklat ng Awit, no? At dalawa lamang pong talata ang aking ibig na basahin po para sa inyo. Okay, so is ko itong basahin muna sa English version, no? At tapos isasali naman sa Tagalog version. Ang Psalms, no? Psalms 91 verse 1 and 2 according to NIV version ay ito po yung mababasa sa NIV. He who dwells in the shelter of the Most High God will rest in the shadow of the Almighty. Verse 2. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. Okay, so pinagpala ang salita ng Panginoon. Sa Tagalog, sa Good News Translation, ay ganito. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Verse 2, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkot tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Pinagpala ang salita ng ating Panginoon. So, very encouraging and powerful word from the book of Psalms, no? Na sino daw yung nagdudwell, no? Sa Tagalog, ang naghahanap ng pagkupkup ng kataas-taasan. Yan. Who dwell in the shelter of the Most High God. Po, no?
ay sabi doon, at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. So, dapat yan, sa Diyos tayo, no, lumapit, no, kasi kukupkupin niya tayo, no, iingatan niya tayo, no, kakalingain niya tayo. Yun po. So, yan. Tapos sabi pa niya, makapagsasabi sa kanyang Panginoon. Good morning, Pastor Roy. Blessed day po, kaibigang pastor. Okay. Alam niyo yung muog, yan po yung ating kumbaga yan po yung ating pag sinabing kampo, yan. Muog ko't tahanan. Yan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Dapat po ma-encourage po tayo dito. Dapat magtiwala tayo sa Diyos. Hindi sa ating mga lakas, hindi sa ating mga savings, bank account, no, sa Diyos dapat. Okay, so nais ko pong dumako na tayo sa ating pong pananalangin. No. Nais kong ipanalangin ng mga taong sumusunod. Ito po ay humihingi ng prayer request at nawa ay tugunin ng ating Panginoon. Kayo po na nandyan sa kabila at nanonood ng live na ito, kung mayroon po kayong mga prayer requests, pwede po kayong mag-comment dyan at message nyo lamang po ako. Marami pong mga prayer concern dito na tinugon na ng ating Panginoon. So, yan praise God. Tayo ay manalangin na. Aming Ama, makapangyarihang Diyos, sa pangalan ni Jesus, patnubay ng banal na Espiritu Santo, muli ako po ay dumudulog sa umagang ito, August 9, Monday. Dinadalangin ko po ang aking pong mga kaibigan na mayroong pinagdadaanan sa kanilang buhay sa mga oras na ito. I pray po for healing. Si Pastor Waki Rodrigo, sa Pampanga po siya nagpapastor. I pray po yung kanyang kalusugan ay lumakas at makarecover. Patuloy na makatanggap siya ng healing from God. Si Pastor Alner Alcisio, I pray na patuloy na kaugnayin siya ng ating Panginoon. I pray for healing, Pastor Alner. Pagpalain ka ng Diyos at malagpasan mo ang pagsubok na pinagdadaanan mo sa oras na ito. In the name of Jesus, I pray for healing. Thank you, Lord. Inyo pong pagagalingin ang iyo pong lingkod na ito. At pinapanalangin ko rin po si Pastora Fe Misahon.
na nandyan po sa Antipolo Metro Hospital. I pray for healing sa kanyang heart failure. Tulungan mo siyang lumakas at makatanggap ng himala ng kagalingan buhat sa iyo. At patuloy na gamitin ang buhay ni Pastora Fe at magamit para sa ministeryo ang katagumpayang kanyang nalagpasan. Naniniwala ako na tutulungan mo siya at pagagalingin according to your mercy and your grace. Thank you po, Panginoong Diyos, sa buhay po ni Pastora Fe Nisahon. At gayon din, thank you for healing kay Pastora Erlinda Bendijo, na siya po ay patuloy na iyo pong palalakasin. At I pray sa pinapanalangin ko rin po ang aking pong kaibigan, kakilala, na patuloy din po ninyong gamitin ang kanilang buhay at kalakasan, karunungan na ipinagkaloob niyo po sa kanila pong mga posisyon. Dalawa pong babaeng nanunungkulan sa lokal at saka sa lokal at sa regional, si Ma'am Lisa Sagon. I pray na patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, protektahan at karunungan na nagmumula sa iyo, O Diyos, at magamit niya ang kanyang kahusayan, kasanayan sa para sa paglilingkod sa bayan. At I believe, Lord, na sila po ay ginagamit mo para ma-glorify ka, Panginoon. At ang kanyang pong kahilingan, ang kanyang ang mahal niya rin sa buhay na si Christine ay Duarte, ito po ay humihiling ng pagkilos mo, Panginoon, sa kanya pong mga papers for interview, for visa, para makapunta ng Amerika dahil sa ang kanya pong asawa ay naroroon. At nawa ay mabigyan sila ng favor according to your will, O God. Of course, ang isa pa isa pang nanunungkulan din po na babae ay akin din po silang ipinapanalangin na sila po ay gamitin mo po, Panginoon, sa sila Ma'am Tess at ang kanyang head na ang kanila pong regional regional head officer. I forgot the name. Lord God, kayo po ang magpala sa kanila pong office at ang kanila pong mga ginagawa dyan sa PSA regional. Purihin ka, Panginoon. Pinapanalangin ko ang
Domingo Sopriano na ang pamilyang nasa Canada. Patuloy silang gabayan ingatan. Si Pastor Roy Asia Arellano sa ministry niya dito sa Antipolo, at patuloy na maging pagpapala po. And I pray for all pastors na aking mga kasama sa Doulos Christos. Si Pastor Mar Mendez, sila Pastor Rob, sila Pastor Mark Hill, Pastor Jess Francisco, sila Pastor Vincent, sila Pastor Rams, yung iba pang mga kapastoran, Pastor Francisco del Pilar, at yung mga estudyante ng Doulos Christos, at ang mga kasama nito. I pray for covering and protection sa lahat po ng kaanib kasama ng servant o Doulos Christos o servant of Christ. At gayon din naman ang ACMA, Antipolo Christian Ministers Assembly. Pinapanalangin ko ang lahat po ng mga pastor na membro ng ACMA sa pangunguna ng aming pong chairman na ngayon na si Arman Aspa, together with my friend Pastor Vincent, ang vice chairman po namin. At ang marami po akong kaibigang pastor sa Antipolo Christian Ministers. Binabati ko kayo at kayo'y naway nasa safe, nasa mabuting kalakasan. Pagpalain tayong lahat ng Diyos. Special mention ng aming pong bishop, si Bishop Art Hornales, at ang iba pang mga elder of the city, sila Dr. Rolly Ramos. Kasama na rin ngayon si Reverend Pastor Henis Padiran. Yan. Salamat po sa inyo pong paglilingkod sa Panginoon na nagiging encouraging sa amin. At pagpalain niyo rin po ang lahat ng mga bishop sa Philippine Council of Evangelical Churches, continue to bless ang aming pong namumuno naman sa Items Philippine, ang Pastor Gani Singson, at ang kanyang mga staff sa missionary Items Philippines, at sa lahat ng mga sa AFC, ang aming pong samahan din sa Agape Family Center, sa pangunguna po ng aming pong Pastor Peter, at sa Pilipinas si Pastor Romel Guevara, at ang mga kasamahan ko pong pastor sa FC. And I pray for Philippine Council of PBS, Philippine Bible Society. Patuloy na ito'y pagpalain, at gayon din naman ang Sister Melanie, God bless you, and your husband also na nasa ibang bansa. Ingatan kayo ng ating Panginoon at ang inyong mga anak. Pagpalain kayo. Salamat po, at gayon din naman sa lahat ng mga ang mga kasama mga pastor dito sa Area 3, amin pong mga kasamahan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. God bless us, Lord. At gayon din ang mga kasamahan ko sa
Covenant, ang aming pong mga leaders, ang aming pong Bishop Randy Burnett, at sa Pilipinas si Bishop Joel Mancio, marami po, at saka si Bishop Alpi, Bishop Brimuela, at iba pa po na mga na kasama sa Covenant. At sa Far Corner Stone Seminary, I pray for Dr. J. Montalban, na siya ay patuloy na samahan ng Diyos, ingatan ng Diyos sa kanyang bukisyon na pagtuturo at pangangalaga sa mga pag-equip sa mga pastors sa mga field. At gayon din naman ang Calvary Bible School na aking pong pinasukan, nag-aralan, ay pagpalain din po ito, Calvary International. Salamat po sa inyo pong pagtugon, Panginoon. Pinapanalangin ko na patuloy na inyo pong gabayan at ingatan ang mahal po naming bansa. Protect our nation, Philippines, and also our government official, mula sa aming presidente hanggang sa barangay level. I pray for all the government official na nagtatrabaho sa gobyerno sa panahong ito. Patuloy na gabayan at ingatan, at maging ang mga frontliner ngayon, yung mga doctor, nurse, sila po ay bigyan nyo ng kalakasan sa kanila pong pagsasakripisyo, pagsagip sa mga kababayan namin na may karamdaman. Tulungan nyo po sila, bigyan ng passion and wisdom, Lord. At gamitin ang mga kasanayan nila para masagip ang ilang mga taong may karamdaman. Pinapanalangin ko po na magamit ang mga hospital at medicine na maging instrumento para sa ikabubuti, ikalalakas, ikagagaling ng mga may mga karamdaman. Sa mga namatayan naman, makasumpong ng kalakasan, comfort from God, at ang problemang financial ay matugunan din po. Salamat po, Panginoon, at sa umagang ito, ang buong araw na ito ng Monday ay maging pagpapala sa lahat ng mga nagtitiwala at umaasa sa iyo. Ikaw po ang aming patuloy na pinaparangalan. Ingatan niyo po din ang aking mga mahal sa buhay, ang aking mga in-laws na nandyan sa Benguet. Gabayan niyo po at ingatan ang aking mga in-laws diyan, ang aking mga mahal sa buhay sa iba't ibang bansa, lalong-lalo na yung aking kapatid, yung aking anak doon, andyan si Arman, at ang mga auntie, patuloy niyo po silang tulungan at palakasin. Gayon din po ang aking ang mga member po ng Victors in Christ Jesus, lalo na po ang mga kapatid ko po na nasa iba't ibang bansa. Patuloy niyo pong ingatan sila Sister Rose, Sister Melody, sila hallelujah, sila Jo Marie, yung paglakad din po ni
ni Michael Padilla. Nawa ay makaalis na siya tuluyan dahil po inaantay lang po niya yung kanya pong visa. Yan po. Salamat po Diyos sa inyo pong patuloy na pagtugon sa mga ipinapanalangin ko. Nawa ay maging way ito para mag-glorify ka, Lord God. Wala po akong ibang hangarin kundi ikaw po ay maitaas at maisulong ang iyong kaharian dito sa lupa. Salamat po Diyos. Ito po ang aking samo at dalangin kasama ang aking pananampalataya pa titiwala sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. God bless mga kababayan, kaibigan, kapatid at mga kamag-anak. God bless po sa inyong lahat. Shout out kay Melanie. Yan. God bless.